Magandang araw mga ka-senior. Welcome sa isa na namang episode ng Ka-Senior Health Tips. Ngayon pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakapamilyar pero madalas hindi napapansin na superfood sa ating paligid, ang kamote. Oo, tama ang narinig ninyo. Hindi lang ugat ng kamote ang may benepisyo, kundi pati dahon at bunga nito. Marami na ngayong pag-aaral na nagsasabing ang kamote ay hindi lang simpleng pagkain, kundi isang natural na gamot na makatutulong sa mga senior sa iba't ibang paraan. Alamin natin ang mga benepisyo ng kamote, mula dahon, bunga, hanggang ugat, at kung bakit dapat natin itong isama sa ating pang-araw-araw na pagkain. Unahin natin ang dahon ng kamote. Ang dahon ng kamote ay puno ng bitamina A, C at E, pati na rin ng iron, calcium at antioxidants. Sa mga senior, napakahalaga ng mga ito para mapanatiling malakas ang resistensya, mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at maiwasan ang anemia. Kung napapansin ninyo na madalas kayong mapagod o nahihilo, maaring senyales ito ng kakulangan sa iron o oxygen sa dugo. Isang bagay na kayang matulungan ng kamote leaves. Ang antioxidants sa dahon ng kamote ay nakatutulong din sa paglaban sa mga free radicals sa katawan, mga lason na sanhi ng mabilis na pagtanda, pananakit ng kasukasuan, at mga sakit tulad ng diabetes at hypertension. Bukod dito, ang chlorophyll sa dahon ng kamote ay may kakayahang linisin ang dugo at atay, kaya magandang pang-detox ito para sa mga senior na umiinom ng maintenance medicines. Pwede itong kainin bilang ginisang gulay, ilaga na parang kangkong, o gawing tsaa. Maraming seniors ang nagsasabing kapag regular nilang kinakain ang dahon ng kamote, mas maganda ang kanilang pagdumi, mas maaliwalas ang pakiramdam ng tiyan, at mas magaan ang katawan. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang bunga o ugat ng kamote. Ang kamote ay kilala bilang complex carbohydrate. Ibig sabihin, nagbibigay ito ng enerhiya na hindi agad nauubos. Ito ay maganda para sa mga senior dahil nakakatulong ito para hindi madaling mapagod o manghina. Hindi ito tulad ng puting kanin na mabilis magpataas ng blood sugar. Kaya magandang alternatibo ito para sa mga may diabetes o gustong kontrolin ang timbang. Bukod dito, ang kamote ay mayaman din sa fiber. Ang fiber ay tumutulong sa maayos na paggalaw ng bituka, kaya nakakaiwas sa constipation, isang karaniwang reklamo ng mga senior. Kapag regular ang pagdumi, mas maganda rin ang kalusugan ng ating tiyan at mas mababa ang panganib ng colon problems. Ang kamote ay may vitamin A na mabuti para sa paningin, vitamin C na nagpapalakas ng immune system, at potassium na nakatutulong sa maayos na tibok ng puso at presyo ng dugo. Para sa mga may high blood pressure, mainam ang kamote dahil tinutulungan nitong ilabas ang sobrang sodium sa katawan. Ang isa pang kagandahan ng kamote ay ang natural na sweet flavor nito na hindi nakakasama. Kung mahilig kayo sa matamis pero gusto ninyong umiwas sa asukal, pwede kayong kumain ng nilagang kamote bilang healthy snack. Marami ring seniors ang gumagamit ng kamote bilang almusal kapalit ng tinapay o kanin. Simple, mura, pero sustansya ang kapalit. May ilang pag-aaral din na nagsasabing ang kamote, lalo na ang purple o violet variety, ay may compounds na maaring makatulong sa pagpapababa ng kolesterol at pag-iwas sa cancer cells. Ito ay dahil sa anthocyanins, ang natural pigment na nagbibigay ng kulay sa kamote at may malakas na antioxidant power. Ngayon, pag-usapan natin kung paano ito isasama sa diet ng isang senior. Para sa mga gustong mag-umpisa, pwedeng ulamin ang dahon ng kamote 2 beses sa isang linggo. Pwede rin itong gawing juice o tea. Ang ugat o bunga naman, pwedeng kainin bilang almusal o merienda, 1 piraso lang kada araw para hindi sumobra sa carbohydrates. Tandaan, kahit healthy ang kamote,
kailangan pa ring mag-ingat sa dami, lalo na kung may diabetes o kidney problems. Maraming seniors ang nagsasabi na simula nang isama nila ang kamote sa kanilang pagkain, naging mas maganda ang kanilang tulog, mas regular ang pagdumi, at mas bumaba ang kanilang blood sugar. Hindi ito himala, kundi epekto ng tamang nutrisyon na likas at galing mismo sa kalikasan. Ngunit tulad ng lagi nating paalala, ang lahat ng natural food ay dapat gamitin ng may tamang kaalaman. May ilang tao na nagkakaroon ng kabag o bloating kapag sobra ang kinakaing kamote, kaya mas mabuti na kainin ito ng may moderation at laging uminom ng sapat na tubig. Kung kayo ay may iniinom na maintenance medicine o may sakit sa bato, huwag kalimutang kumonsulta muna sa inyong doktor bago dagdagan ang inyong diet ng kamote o kamote leaves. Ang bawat katawan ay iba-iba at ang mahalaga ay ang tamang balanse. Paalala mga ka-senior, ang mga impormasyong ibinahagi sa video na ito ay para sa pangkalahatang kaalaman lamang. Hindi ito kapalit ng medikal na payo mula sa inyong doktor. Kung may karamdaman kayo o kasalukuyang umiinom ng gamot, kumonsulta muna sa inyong healthcare provider bago gumamit o kumain ng anumang herbal o natural remedy. Mga ka-senior, ang kalusugan ay kayamanan. At minsan, nasa simpleng halaman lang ang sagot sa ating mga problema sa katawan. Ang kamote ay isang napakamurang pagkain, pero ang benepisyo nito ay mas mahalaga pa sa ginto. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at share sa inyong pamilya at mga kaibigan para sabay-sabay tayong maging mas malusog at mas masigla araw-araw. Hanggang sa muli mga ka-senior, ingat po tayo lagi at God bless.